A large chain retailer purchases a certain kind of electronic device from a manufacturer. The manufacturer indicates that the defective rate of the device is 3%. Suppose that the retailer receives 10 shipments in a month and the inspector randomly tests 20 devices per shipment. What is the probability that there will be 3 shipments containing at least one defective device? So ano daw yung chances na sa 10 shipments sa isang buwan na to, okay, in a month, merong 3 doon sa mga shipments na to, na 10, na nag-contain ng at least one defective device. Okay? So naghanap tayo class no ng exactly 3 successes. Sabi natin ang success natin class makahanap tayo ng merong defective, di ba? Merong defective na shipment. Exactly 3 shipments na merong defective sa 10 na shipments na ginawa. Ano ang chance na mangyari yan? Anong uri ng probability ito, class? Kasi importante ito class yung ma-identify mo class kung saang distribution siya na belong. Okay? Anong uri ng probability distribution siya na belong? Anong sagot mo? So, ito class ay naghanap tayo ng 3 successes in 10 trials. Sabihin na lang natin, mabilong to class, unang papasok sa atin ay nabilong to sa binomial probability distribution. Okay? For 10 shipments class, binomial probability distribution, ang formula natin ay ito. The probability is equal to the probability of success sa isang trial raised to x trials. Tapos probability of failure sa isang trial raised to n minus x trials. Tapos n choose x. Sa n trials, merong x na success, n choose x. Merong x na successes. Okay? Yun yung ating formula. Now, itong binomial probability distribution class, magagamit lang natin to kung, okay, may condition yan. Alam natin ang condition class doon sa ating mga discussions. Kung ang bawat shipment ay independent from each other. So, ang unang shipment ay hindi apektado class sa iba pang mga shipments and so on. Okay? Tapos class, itong probability na at least one ay defective sa bawat shipment ay hindi pa bago-bago. Kung makuha natin ang probability na to na P, hindi to pabago-bago sa bawat shipment. Constant to na numero sa bawat shipment. Okay? So, ano ngayon ang probability na ang isang shipment, isang particular na shipment, ay mag-contain ng at least one defective? Okay? Actually, nakalatag dito sa problem class no, kung paano natin yan i-calculate. Kasi sabi dito class, ang manufacturer daw nag-indicate na ang rate na defective yung ang device ay 3%. So ano ngayon ang chance na hindi defective yung device? That is 3%, 100% minus 3%, that is 97% ang chance na hindi defective yung isang device. Now, ang gagawin ng inspector class no para mahuli niya kung merong defective class ang shipment na yon ay kukuha siya ng 20 na devices. I-subject na yon to test. Okay? Ite-test na tong 20 devices. Ayos lang. Now, sa 20 na devices na to, ano ang probability? Take note class, nagagawin niya to sa bawat shipment. Per shipment. Kukuha siya class ng 20 devices per shipment. Sa bawat isang sa 10 na to, kukuha siya ng tig 20 devices. Iti-test niya class. Okay? Iti-test niya yung 20 na yon. Kukuha siya ng 20 random. Iti-test niya. Ano ang chance na makahuli siya doon ng defective na item sa 20 na yan? Na merong defective. Okay? Paano ma-solve yan, class? So, tutukan natin, class, yung isang shipment lang muna for each shipment. Sa bawat isang shipment, ano ang probability na at least isa ay defective? Kung naalala nyo, class, yung ating discussion nito, na pag sinabing at least isa ay defective, pwede natin palitan ng Tagalog na word na meron. At least isa sa 20 lang ang silipin kasi ito lang yung tinest. Hindi naman itest lahat doon sa buong shipment. Okay? Yung 20 lang ang pagbasihan natin, class. So kapag sinabing merong defective, ang gagawin lang natin, class, no, ay
100% minus walang defective ni isa. Yun yung solution natin, class. We call that the at least one condition. Okay? 100% minus walang defective ni isa sa 20 na yan. Ano ngayon ang probability na ang isang device ay defective? 3%. So ano ang probability na hindi siya defective? 97%. Ito yung probability na hindi defective ang isang device. 20 ito, class, 20 ito. I-raise to 20 mo yan. So ang ginawa lang natin just now ay 100% minus walang defective, hindi defective ang 20 na tinest. Ibig sabihin, kapag walang defective test sa 20 na tinest, ang ibig sabihin niyan, class, pag-label doon sa isang shipment tayo, sa isang particular na shipment ay walang defective ni isa na sa loob. Yun yung conclusion na gagawin dyan. Yun yung ibig sabihin sa problem, ang conclusion ng inspector, class. Kapag wala siyang mahanap na defective sa 20 na yan, ang conclusion yan, walang defective ang buong shipment na yan. Ito na yun, class. Ito yung probability na at least isa ay defective. Kasi ito 100% minus walang defective ni isa, ang result niyan, class, merong defective or at least one ay defective. Okay? At ito yung ipsalpak natin dito. Ito ang probability na sa tatlong shipments mag-contain ng at least one defective. Mag-hold ng probability na ganito. So ito yung, class, ang probability na ang isang shipment ay merong defective. Ito yan. Okay? P1. Ilang shipments to lahat na merong defective? 3. Rest to 3. Ano naman ang probability na walang defective ni isa doon sa isang shipment? At natural, class, 100% minus nito, or ito actually yun na 0.97 raised to 20, or based on P1, that is 1 minus P1. Okay? Ito yung walang defective ni isa sa isang shipment. Ito actually yun na numero. Kanya, yan yung 1 minus P1. Oh, natural. Ayos. Tapos ilang piraso to? Ilang shipments to, class, na walang defective ni isa? Kasi merong 3 na merong defective. Ibig sabihin, class, 7, kasi 10 to lahat eh. 7 ang walang defective ni isa. Randomize. Okay? Sa 10 shipments, class, merong 3 at least isa ay defective. Merong 3 na merong defective. So we have this 10, choose 3. And this is our answer. Okay? Take note ulit, class, no, na itong 10, choose 3 ay pareho lang to, class, kung sabihin mo, class, na sa 10, okay? This is equal, class, to sa 10, meron 7 walang defective ni isa. Pwede mo rin to sabihin, class, na sa 10 shipments, merong 3 alike. Yung 3 na alike, class, yung tawag dito, merong defective ang mga shipments na yon. Tapos merong 7 alike. Okay? Ang 7 alike niyan, class, yung mga walang defective ni isa. That is the permutation of 10 objects where 3 are alike, 7 are alike. Pareho lang yan na numero, class. Isalpak mo dyan, and that is our answer pa rin. Okay? And that's it for this problem. Chicken Joy, bebe. Stop recording.